Recap tayo movie here. Sa Kyiv, Ukraine, nakatira ang isang MMA fighter na nagngangalang Yuri Boyka. Siya ang pinakamahusay na mandirigma sa Europa at nagkamit ng titulong undisputed. Isang gabi, lumalaban si Boyka sa isang ilegal na laban na ginaganap sa isang underground arena. Habang nagsisigawan ang mga tao, hindi niya hinahayaang tamaan siya ng kalaban. Pagkatapos ng isang maikling one-sided na laban, sinipa niya ang kalaban sa ere at pinatulog ito. Nagbago ang eksena sa isang maximum security prison sa Russia. Ang mga preso ay nakikilahok sa mga laban para sa kasiyahan ng mga gwardya at warden. Ang mga ganitong laban ay tila magiliw sa labas ngunit maaaring maging napaka-violent sa tamang mga kalahok. Ang pinakadelikadong preso sa lahat ay isang halimaw na nagngangalang Koshmar. Siya ay napaka-agresibo na ang mga gwardya ay kailangang kadena ang kanyang mga braso at isara ang kanyang bibig upang matiyak na hindi siya makakasakit ng sinuman sa labas ng ring. Ang kalaban ni Koshmar ay kalahati lang ng kanyang laki at halos hindi makapagbigay ng suntok sa kanya. Ibinagsak niya ang lalaki sa lupa, sinira ang kanyang leeg bago pa ipagpatuloy ang pagsuntok sa kanyang mukha. Humihinto lamang ang laban kapag ang mukha ng kalaban ay na-deform at natatakpan ng dugo. Kilala si Koshmar sa pagpatay ng bawat kalaban na kanyang nilalabanan, walang awa sa kanila. Siya ay mas halimaw kaysa tao at walang pagsisisi sa pagpatay ng maraming tao. Hindi tulad ni Koshmar, si Boyka ay isang mabuting tao sa labas ng ring. Hindi naging maganda ang kanyang buhay dahil siya ay nakakulong ng ilang taon at isang wanted criminal sa Russia ngunit nagawa niyang itabi ang kanyang nakaraan at sinusubukang maging mas mabuting tao. Tumutulong pa nga siya sa isang simbahan sa Kyiv at laging gumagawa ng charity work. Isang araw, sinabi sa kanya ng isang pari na dapat niyang isaalang-alang ang pagpili ng ibang propesyon. Palaging sinusuportahan ng pari ang hilig ni Boyka, kaya't ang komento ay isang gulat sa mandirigma. Sumagot si Boyka na ang kanyang talento ay isang biyaya mula sa Diyos at hindi siya handang ihinto ito. Gusto niyang maging isang profesional na mandirigma at hindi na sa ilegal na kapaligiran. Sa hapon, nilapitan si Boyka ng kanyang manager na nagsiwalat na maaari na siyang lumaban ng legal sa mga lehitimong laban ng MMA. Pinayagan siyang sumali sa European Fighting Tournament na gaganapin sa Budapest kung mananalo siya sa isang qualifying match. Dumating ang araw ng qualification match. Dahil ito ay isa sa pinakamahalagang laban sa buhay ni Boyka, handa siyang ibigay ang lahat. Ang kanyang kalaban ay isang Ruso na nagngangalang Victor. Nagsimula ang laban at si Boyka ang unang nagbigay ng epektibong sipa. Sa unang ilang minuto, ipinakita niya ang kanyang defending skills, binabaliwala ang bawat atake na ginawa sa kanya. Habang lalo pang naiinis si Victor, mas madali para kay Boyka na mag-atake. Ang mga hurado sa gilid ay lubos ng humahanga, kaya nang mapatampo niya si Victor gamit ang isang tuhod sa panga, kinumpirma nito ang kanyang kwalifikasyon. Akala ng lahat tapos na ang laban ngunit pinagtataka sila ni Victor nang tumayo siya. Ilang sandali pa, napabagsak siya ng pangalawang beses ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko. Sa puntong ito, naiinis na si Boyka kaya't nagbigay siya ng pangatlong suntok sa mukha ni Victor, na nagpapawala ng malay sa kanya. Pagkatapos ng panalo, inimbitahan si Boyka ng mga organizer sa Budapest upang lumaban sa liga na magbubukas ng maraming oportunidad para sa kanya. Binigyan siya ng manager ng isang bangkos ng pera at hiniling na mag-training ng husto dahil ang susunod na laban ay sa loob ng 2 linggo. Habang papalabas, napansin ni Boyka na kritikal ang kalagayan ni Victor. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa pagkakasugat niya sa kalaban at hindi niya sana ginawa iyon kung sumuko lang ito matapos ang unang knockout. Naalala ni Boyka ang payo ng pari at nanalangin para sa mabilis na paggaling ni Victor. Sa gabi, nagising siya mula sa isang bangungot na pinatay niya ang isang kalaban sa ring. Kinabukasan, pumunta siya sa manager at nagtanong tungkol kay Victor. Sa kanyang pagkagulat, sinabi sa kanya na namatay si Victor kagabi sa ospital. May pinirmahan silang pre-match contract kaya walang sinisisi. Gayunpaman, sa kanyang puso, alam ni Boyka na siya ang sanhi ng pagkamatay. Nang tanungin tungkol sa pamilya ni Victor, binigyan siya ng manager ng isang bag na pag-aari ni Victor. Sa loob nito, nakita ni Boyka ang isang sulat mula sa asawa ni Victor at ang kanilang larawan magkasama. Sa pagbabasa ng sulat, naramdaman niya ang sakit na dinanas ng asawa nito nang malaman ang kanyang pagkamatay. Agad na nagpasya si Boyka na humingi ng tawad sa kanya at tiyakin na hindi siya nahihirapan sa buhay. Alam niyang hindi mapapatawad ang kanyang krimen ngunit ayaw niyang tumakas mula sa landas ng pagtubos. Sinabi ni Boyka sa manager ang kanyang hangarin na pumunta sa Russia upang makilala ang asawa ni Victor ngunit labis na tumutol ang lalaki. Si Boyka ay isa pa ring kriminal sa Russia at makukulong kung mahahanap siya ng mga awtoridad. Kakailanganin niyang gumawa ng peking pasaporte na isang malaking panganib ngayong malapit na siyang maging lehitimong MMA fighter. Nauunawaan ni Boyka ang mga konsekwensya ngunit matatag siya sa kanyang desisyon. Sa sumusunod na eksena, ipinakilala tayo sa asawa ni Victor na si Alma na nasa libing ng kanyang asawa. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nag-iisa si Alma sa buhay at walang matatakbuhan. Bukod pa rito, may utang sila ni Victor sa isang crime boss na nagngangalang Zorab. Dumating siya sa libing at inalok si Alma na maging kanyang kabit upang mabayaran ang utang. Nandidiri si Alma sa kanyang presensya ngunit maingat siya upang hindi ito magalit. Sinabi niyang mas gugustuhin niyang magtrabaho ng husto at bayaran siya ng hulugan. May pagmamayari at naninirahan si Alma sa isang community center.
Sila ni Victor ang nagpatayo nito gamit ang perang hiniram nila mula kay Zorab. Ang lugar ay tahanan ng maraming ulila at mga taong nangangailangan. Pagdating sa Russia, pumunta si Boyka upang makilala siya ngunit napansin niyang dinadala siya ng mga lalaki sa isang itim na kotse. Nalaman niyang nagtatrabaho siya bilang waitress sa underground fighting club ni Zorab. Siya ay sobrang protektado ni Zorab at tinatrato siyang parang kanyang ari-arian. Kinagabihan, pumunta si Boyka sa fight club at natagpuan si Alma. Nang subukan niyang kausapin siya, pinigilan siya ng mga tauhan ni Zorab at inilabas siya. Gusto ni Boyka na iwasan ang pakikipaglaban kaya't magalang niyang tinanong kung anong oras matatapos ang trabaho ni Alma. Inatake siya ng mga gangster sa tanong ngunit sila naman ang naparusahan dahil sa pakikipagharapan sa isang profesional na mandirigma. Namangha si Zorab sa kakayahan ni Boyka sa pakikipaglaban. Kailangan niya ng isang mahusay na martial artist sa kanyang club at nais niyang kunin si Boyka. Ngunit nag-argumento si Boyka na hindi siya narito para lumaban, gusto lang niyang makilala ang babae. Nag-alok si Zorab na kausapin si Alma para sa kanya, tumangging payagan siyang makilala ito ngunit muling tumanggi si Boyka at lumakad palayo. Pagkatapos niyang mawala sa paningin, inutusan ni Zorab ang kanyang mga tao na bantayan siya. Kinabukasan, nagawang makapasok ni Boyka sa community center at makilala si Alma. Binigyan niya ito ng sulat ni Victor at tinanong kung siya ba ay pinipilit na magtrabaho sa fight club. Sumagot si Alma na gusto niyang magtrabaho sa ibang lugar ngunit nakatali siya sa utang. Binasa ni Alma ang sulat at tinanong siya kung napanood niya ang huling laban ng kanyang asawa. Tapat na umamin si Boyka na siya ang huling taong nakalaban ni Victor. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang pagkamatay ay aksidente ngunit tumanggi si Alma na pakinggan ang pumatay sa kanyang asawa. Pagkatapos ng pag-uusap, pumunta si Boyka kay Zorab at pumayag na lumaban para sa kanya. Sa kapalit, kailangan niyang kalimutan ang lahat ng utang ni Alma. Ang kasunduan ay kailangang manalo si Boyka sa 3 laban laban sa kalaban na pinili ni Zorab. Nangako rin ang gangster na paprotektahan siya mula sa mga pulis at autoridad dahil alam niyang pumasok siya sa Russia gamit ang peking pasaporte. Kinabukasan, nakipagkita si Alma kay Boyka upang sabihing hindi niya kailangan ang kanyang awa. Gusto niyang umuwi na si Boyka ngunit iginigiit ni Boyka na ginagawa niya ito para sa kanyang sariling kasiyahan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang lokal na gym upang mag-training para sa mga laban ngunit binubuli siya ng isang lalaki. Nang patuloy itong manginis, binagsak siya ni Boyka gamit ang isang sipa. Dumating ang araw ng unang laban. Nakalaban ni Boyka ang isang lokal na mandirigma sa isang madaling laban. Nagawa ng kalaban na magbigay ng ilang mahihinang sipa ngunit napatunayang mahina sa harap ng isang kasing husay ni Boyka. Napabagsak niya ito at handa na sanang magbigay ng huling suntok ngunit huminto sa kalagitnaan. Sa kanyang ginhawa, tinanggap ng kalaban ang pagkatalo kaya hindi niya na kailangang saktan pa ito. Pagkatapos ng laban, sinilbihan siya ni Alma ng inumin. Tinanong ni Boyka kung pamilyar ba siya sa isang magandang lokal na gym dahil hindi siya nasisiyahan sa gym na pinupuntahan niya ngayon. Matapos mag-isip si Alma ng ilang sandali, inanyayahan niya si Boyka na gamitin ang gym sa kanyang community center. Doon nag-training si Boyka sa susunod na mga araw at kalaunan, anay na si Alma sa kanyang presensya. Ang susunod na laban ni Boyka ay 2 laban ng isa laban sa isang pares ng magkapatid. Nagulat siya dahil hindi sinabi sa kanya ang mga patakaran. Ipinagmalaki ni Zorab na ito ay kanyang arena at kailangang sumunod ang mga mandirigma sa kanyang mga patakaran. Nagsimula ang laban at nahirapan si Boyka na depensahan ang sarili laban sa 2 magkapatid. Kapag sinusubukan niyang labanan ang isa naman ay umaatake, na nagpapahirap sa kanya na mag-focus. Sa kabila nito, nagawa niyang itulak ang isa at pabagsakin ang isa pa sa ilang segundo ng kanilang pag-recover. Ito ay pantay na laban hanggang sa sinipa ni Boyka ang kanyang nasugatang mababang likod. Hindi niya matiis ang sakit hanggang makita niya si Alma sa audience at ipinagpatuloy ang laban. Pagkatapos noon, pinabagsak niya ang magkapatid at nagwagi ng double knockout. Pumalakpak ang mga tao dahil walang nakaisip na mananalo siya sa laban na ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Zorab si Alma at sinubukang maglandi sa kanya. Nang itaboy niya ang mga advances nito, inakusahan siya ni Zorab na nakikipagtalik kay Boyka. Pinangangalit din niya si Alma sa pagsasabing hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang asawa at sinadya ito ni Boyka. Nagkunwari si Alma na hindi naniniwala ngunit nabahala siya sa komento. Samantala, tinawagan si Boyka ng kanyang manager mula Ukraine at pinauwi agad dahil may press meeting siya para sa laban sa Budapest. Hiniling ni Boyka na ipagpaliban ito dahil isa na lang ang laban na kailangan niyang mapanalunan. Pagdating sa kanyang kwarto, natagpuan niyang naghihintay si Alma. Pinilit siyang sabihin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at nagsimulang magkwento si Boyka tungkol sa lahat ng paghihirap na naranasan niya sa buhay. Ibinunyag niya na ang unang kalahati ng kanyang buhay ay puno ng miserya at ang laban kay Victor ang tanging pagkakataon niya para sa mas magandang buhay. Ibinigay niya ang lahat at nanalo ngunit ang pagkamatay ni Victor ay kumuha ng mas malaking bahagi ng kanyang sarili. Alam niyang napakahirap tanggapin ang kanyang tulong para kay Alma ngunit nakiusap siya na payagan siyang gawin ang kailangan niya. Sa gabi, para sa huling laban, nakalaban ni Boyka si Igor, ang pinakamahusay na mandirigma ni Zorab na mula nang dumating ay kinukot siya si Boyka. Galit na galit si Igor kay Boyka dahil siya ay isang banta sa kanyang posisyon sa gang. Inilabas niya ang lahat ng kanyang galit at binuhos ito sa sunod-sunod na mga atake.
Nakapagbigay siya ng matinding laban, na ang mababang likod ni Boyka ang pangunahing target. Ngunit nagbago ang direksyon ng laban nang magawa ni Boyka ang isang double mid-air kick sa kanya. Pagkatapos noon, pinulbos niya si Igor, na nagdugo ito ng husto hanggang sa mawalan ng malay. Sa wakas, nanalo siya sa buong torneo at nabayaran ang utang ni Alma. Gayunpaman, inihanda na ni Zorab ang kinalabasan at naghanda para dito. Pinahinto niya si Boyka at isiniwalat na kailangan niyang lumaban sa isang huling lalaki para matapos ang kanilang kasunduan. Mayroon lamang ilang oras si Boyka bago ang kanyang meeting sa Budapest na napakahalaga para sa kanyang karera. Ngunit ayaw niyang umalis nang hindi sinasadya si Alma. Kaya't hiniling niya sa manager na maghintay hanggang sa susunod na umaga at naghanda para labanan ang huling kampyon. Ang kalaban ay si Koshmar, ang halimaw na lumaban at pumatay ng lahat ng kanyang mga kalaban sa bilangguan sa Russia. Dinala siya sa arena na nakakadena dahil sa kanyang marahas na kalikasan. Nagsimula ang laban ngunit pagod na si Boyka. Sinubukan niya ang kanyang makakaya ngunit parang wala ng epekto ang kanyang mga atake kay Koshmar dahil sa kanyang pangangatawan. Nagbigay ng ilang suntok ang halimaw bago siya sinipa sa panga. Bumagsak si Boyka dahil sa epekto at nahirapan siyang tumayo. Ilang segundo bago matalo, nagtipon siya ng lakas at tumayo ngunit muli siyang binagsak sa sahig. Nang halos sigurado na si Koshmar na nanalo na siya, sinorpresa siya ni Boyka at itinulak siya pabalik gamit ang isang sipa. Pagkatapos noon, tumagilid ang laban sa kanyang panig. Hinawakan niya ang halimaw sa isang arm lock, sinira ang kanyang kanang braso bago siya sipin palabas ng ring. Sa wakas, nanalo siya sa laban ngunit hindi pa rin handang pakawalan ni Zorab si Alma. Inutusan niya ang kanyang tauhan na atakihin si Boyka habang sinusubukan niyang tumakas kasama ang babae. Nasa lupa si Boyka sa kanyang pinakamababang kalagayan nang makita niyang hinihila si Alma palabas. Sa bagong motibasyon at galit, inatake niya ang mga gwardya at pinatay silang lahat. Sa wakas, nakuha niya si Zorab at pinatumba siya. Binabaril si Boyka sa proseso ngunit natabunan ang kanyang sakit ng galit. Sa kalaunan, sinakal niya si Zorab hanggang sa mamatay. Sinubukan ni Alma na tulungan si Boyka ngunit pinigilan siya nito, tinanong kung napatawad na ba siya. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis at inaresto siya. Bago hilahin, muling tinanong niya kung napatawad na siya ngunit hindi siya sinagot ni Alma. Pagkatapos, ibinalik si Boyka sa bilangguan sa Russia. Isang buwan ang lumipas, bumisita si Alma at sinabi sa kanya na napatawad na siya. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakaramdam ng ginhawa si Boyka kahit na nabigo ang kanyang plano na maging isang propesyonal na mandirigma.